Speaking of Marcos, di ba? Oh. Isipin mo, katatapos lang ng bagyong Tino at hindi pa nakaka-recover ang mga kababayan natin sa Cebu at sa Negros. Tapos alam naman na may papasok na bagyong Uwan, ang Lisa Araneta Marcos at saka ang Philippine Charity Sweepstakes Office na nasa ilalim ng pamamahala ni Mel Robles ay nagkaroon pa ng concert. Concert. Bakit? I honestly do not see the value in there na bago kasi Marlon, as of this posting 22 hours ago we already know that Uwan is coming, di ba? Papasok si Uwan, pero here you are all glam up, dressed up with all your socialite friends and whoever. Tapos ang laki-laki ng sinasabi dyan ng PCSO. At dito sabi ng Abante News Online, FL Liza Marcos ibinida Goldenberg concert sa kanyang social media accounts ang Goldenberg Concert Series, the PCSO Vocal Ensemble sa Goldenberg Mansion, Manila noong November 7, 2025. November 7, Marlon, nagpapanik na ang maraming tao. Oo, totoo. November 7 at hanggang ngayon wala pa ring command conference briefing ang ginagawa ni Marcos Jr. hinggil naman sa bagyong Uwan. Ang pwede nating masabi diyan, napaka-insensitive nila. No? Sa Tagalog, napaka-manhid. Ito tama si RC, walang empathy. Walang empathy. Tama. Di ba? Ano nga sabi ni Mayor Baste? You lack compassion. Wala. Kumusta po ang lahat? Alam mo, Marlo, pinag-usapan natin kanina backstage, no? Kinumusta mo kung sa amin banda sa norte? Kumusta sila? Kahit paano, grateful ako kasi yung bangka ba, na alam mo yung mga nandun, yung mga seniors at walang depensa sa sarili nila kung anong mangyari. However, it went well. Maraming mga nasasalita, malakas ang hangin, paulan-ulan, mayat-maya lang din on and off din yung power source, Marlon. And maraming mga nagpapasalamat ngayon sa social media doon sa bundok ng Sierra Madre. And gaano po katotoo ito na dahil sa bundok ng Sierra Madre nabasag kahit paano yung lakas ng bagyong Uwan. Ako ay Marlon, parang hindi dapat tinatanong yung I don't know, my take is yung gaano katotoo because it has always been that case na si Sierra Madre is located dyan na hinaharang talaga niya ng kabundukan niya, ng mga puno niya, gubat niya, ng lupa niya, yung mga paparating na ganyang ulan, tubig, at, di ba? Tapos, alam mo bakit nagtatanong ako? Nag-iingat ako. Dahil alam mo naman meron tayong ibang mga kritiko na ipapack-check tayo. Kaya tayo, parang safe, itanong lang natin. Ay, hindi, ako maniniwala ako na tinuro sa akin nung grade 1 ako, prep ako, ang tinatanim mong puno, makakatulong yan sa'yo sa kung ano. Di ba yan ang naging case sa Rise of Monterasas ni Slater Young sa Cebu, di ba? Ang sabi ng isang eksperto, Marlon, engineer pa lang to hindi siya environmentalist pa engineer pa lang to wherein he said na yung proyektong yon from the beginning is already wrong. Why? Because a natural sponge, yung lupa, yung kabundukan, yung puno, yung ugat nito na humihigop ng mga tubig, natural sponge daw ito. Ngayon, tatayuan mo ng isang konkretong latag para maging komunidad, para maging residential area, at ginawa mong concrete jungle. Di ba? Ginawa mong konkreto Natural yung lupa niya, ginawa mong konkreto. O ngayon, pag meron tubig, ano ang sisip-sip? Ano ang hihigop? You expect the semento na higupin yun? Di syempre, di pa sabi mo nga, nung lalaro tayo ng mga bata tayo, papadulasin natin yung Marlon? Yung sahig, lalagyan mo ng bula ng sabon yan para doon ka magpapaslide, di ba? Kapag na-slide ka, smooth, di ba? Smooth, ang bilis mo. Lalagpas ka pa nga sa magaspang na parte, di ba? Pagkakanda-sugat-sugat ka. So ano ngayon ang mangyayari sa bundok na to? Buhusan mo ng tubig, walang opening, walang sponge na mag-absorb ng tubig. Di tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Di ba? Kaya nakakagalit. Na doon daw sa naunang presentation ni Slater Young, di ba? Meron daw naka-imbak para doon sa mga may ipong tubig. Merong isang tangke. Parang reserve sa ilalim. Oo, reserve, nasasaluhin yun. Pero may mga urban planner expert na nagsasabi na, okay, kung may ganyan ka ng tangke, paano mo naman i-release yan? So yung pag-release ba niyan, pababa sa Kapatagan, diretso rin yung dadaanan patungo doon sa tamang. Yung iba nga, yung estero mismo. Ultimo yung mga flood na umaapaw. Diba? So magandang magandang masuri ng gobyerno, maliban doon sa issue ng flood control, maganda ring mapag-aralan ito, mabusisi at maimbestigahan at mapanagot kung sino yung dapat managot. Kasi yung tinuturo ng mga biktima ng bagyong Tino na yung mga lugar nila dating hindi binaba,
Pero simula yung itinayo yung proyektong yun, ni Slater yan, binaha na sila. Hindi basta-basta na may ibabalik yung mga buhay na nawala, yung mga ari-ariang nasira, yung mga kagamitan, kasangkapan, at kung ano pang pinsalang inabot nito. Yung proyektong ito, kung yun nga talaga ang tunay na naging sanhi. Sinabi din ni Slater yung Marlon sa kanyang vlog, no, kasi nagba-vlog din siya about that project. And sorry, i-correct lang namin, sinabi natin Marlon na architect siya, engineer pala siya. Okay. So engineer pala siya. So hindi siya sa design, sa sa engineering, no. Sinabi din niya doon, Marlon, yung sinabi mo na merong tangke, di ba, para yung mga tubig. In-explain din niya na yung tangke ng tubig na yon, meron siyang system ng release para yung mga naipong tubig becomes the water irrigation for the greeneries doon sa mountain. Pero if you see also doon sa project na yon, kahit papano, although hindi pa siya kumpleto, nakaposisyon na meron ng kahit papano mga model units, Marlon, dapat gawa na rin yun eh. Ngayong inabutan ka ng bagyo, napatunayan ninyong hindi na. At merong Marlon, kumakalat na ngayon yung video online na, di ba pag nag-mall ka, meron let's say yung Albeo, Ayala, yung pag namimigay sila ng flyers, di ba, meron silang parang office or booth sa gitna ng mall, binaklas na yung parang sa booth ng Monterasas. So, and then when Slater Yang when si Tino, no, yung sa Cebu. Yes, yung Tino. Nakakitaan din siya ng picture na nasa Cebu Airport sila. Paalis. So, hindi pwedeng ganyan na zaldi ko kayo eh. Di ba? Na if now you're being held accountable, magsazaldi ko kayo. Di ba? Kasi may means kayo na umalis. Mayaman kayo eh. Paano kami? Paano yung mga nasa lantan nyo? Paano yung mga ordinaryong tao? No? Oo. Yung mga nandun na iniwan mo puro, lubog sa burak ang bahay. Di ba? Marlon, para kang kukunin ng bertud. Malaw yung ilaw ko, Talaga yung ilaw ko. Kaya, parang kukunin ng UFO. Nagulat ako. Magalaw yung ilaw ko, pababa, papayo ko. Ayun. And kaya sinabi ko magandang pag-aralan dito. May nagsasabi, diversionary tactics lang daw to. Baka raw malihis yung issue patungkol doon sa flood control, patungkol doon sa multibillion pisong na ginastos, pinondo doon sa Cebu, no? Hinggil sa mga flood control project. Pero, pagdating sa urban planning, maganda pag-usapan din ito. At hindi lang itong proyekto ni Slater Yang, kundi may mga nagtuturo nga pati sa Pamilya Villar na yung mga dating bukirin, naging subdivision. So, lahat dapat tingnan, lahat ng aspeto dapat tingnan para sa magandang kakalabasan ng investigasyon at maiwasan kung ano yung mga dapat iwasan sa mga susunod na panahon pagka may mga ganitong klaseng innovation o pagbabago. Pero Marlon, maganda yung ganyang proyekto kasi even himself, si Slater Yang, sinabi niya na ipinresinta nilang pool of experts ng project na to sa gobyerno. Kaya lang Marlon, it will not be unfair for those experts na sila lang ang iimbestigahan. Kasi hindi mo nasimulan yan unang-una pa lang, bundok yung ginalaw mo, hindi mo masisimulan yan kung wala kang DENR permit. Mismo, Pam, yun nga ang unang tanong diyan. Unang-una, kanino ba yung property niyan? Kung sino man na nagmamay-ari ng property niyan, paano na patituluhan yan? Di ba ang mga bundok, Marlon, state ang may-ari. So, gobyerno. Public domain, gobyerno ang may-ari, DENR, unang-una kasi DENR, Marlon, kasi magpuputol ka ng puno. Ganun pala yun, Marlon, kahit pala halimbawa nasa residential property, tapos lalo na yung mga historical properties na ganyan, tapos gusto mong expand yung, let's say, yung bahay mo o yung infrastructure, restaurant mo doon, tapos merong isang puno na, merong mga puno na dapat may permit para putulin. Ultimo yung chainsaw, dapat kinukuha ng permit yun. Talaga? Kahit nasa loob ng bakod mo? Kahit nasa property mo. Yung iba syempre, dahil malaking abala, saka talagang kanila naman yun, lalo kung puno ng nyog, bagaman bawal, nagpapalusot. Kasi kung gagamitin lang naman nila pang coco lumber, pang pamorma, pang poste, and kung etc., pang bahay kubo, pinilulusot nila pero bawal yun. Kaya lang, hindi naman talaga absolute na nababantayan ng mga otoridad. Kasi hindi naman ganun karami yung mga tauhan ng DNR at hindi naman din lahat ng empleyado ng DNR nakatutok. At talagang hindi sila yung iba talaga pwede ka makipag-negotiation sa kanila. Negotiable sila eh. Ibig sabihin, open for negotiation sila para sa lagay. Allocable. Pero Marlon ito kasi yung, di ba, tama rin yung sinasabi nila Attorney Vic dati, Marlon, na dapat yung formative years mo pa lang sa paaralan, ini-instill na sa'yo yung pagiging patriotic mo. Kasi
kahit sabihin mo sa akin ngayon na, konti lang naman kasi yung mga tao sa DENR and yung iba nakakalusot. Pero kapag na-instill sa values mo na bago ako kumilos, putulin ng punong to, may permit ito. Kasi ito, di ba ang sinasabi nila, character is who you are even if no one is looking. Di ba? Kung yung iba kasi may camera, mabait tayo ha. Yung gano'n. Ito, walang camera, walang anything. Dahil na-instill sa'yo na may ganitong dapat na disiplina, pupunta ka ngayon sa DENR's office, sasabihin mo, magpuputol po ako ng ganito, ito po ang mga rason, bla bla bla. Paano po simulan? Gano'n dapat, no? Sa Maynila na lang ha. I don't know bakit biglang tumigil ang isang Mayor Isko Moreno. Pero remember, nung pagbalik ng City Hall ng Maynila ni Mayor Isko Moreno, talagang pinagiba niya yung mga barangay hall na ipinatayo mismo ng mga kongresista na kalaban niya sa politika, at ang mga kongresistang ito ay mga kaalyado ni Martin Romualdez dahil itong mga kongresistang ito na nagpatayo ng mga barangay hall, kung ano-ano pang mga structure, walang nakuwang permit mula sa City Hall. Wala ring, yung iba talaga kitang-kita na yung ilalim drainage. So ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso at tamang dokumento. So ang catch dito, ultimo mga kongresista, lumalabag sa mga ganito kasimpleng patakaran at panuntunan. Marlon, dapat lang gibain yan ba yung nasa bangketa na ilang floors? Giniba. Ang catch lang, matapos makipag-meeting nila Congressman Chua, nila Congressman di ba? Biglang tumahimik na rin ang Mayor Isko Moreno. So, talagang chini-cheer natin siya. No? Sige, go Mayor Isko, talagang banatan mo yan dahil, di ba, ka-question yung mga ginagawa, biglang nanahimik. Bakit? Si Governor Bariccuatro, di ba? Parang goods na siya ngayon sa isang Jam Magno na alam natin Jam Magno is very much aligned with the Romualdezes. Ang daming yan ang nagiging problema, Marlon, yung overpromise pero may maskara ka pala. Ang hirap. Ang nagiging problema yung mga taong mangga. Yan, yung mga manggagamit, no? How do we now identify those people pagdating sa 2028 na nakamaskara pala? Ang hirap. Paano kung ang maskara mo is skin tone? Ang hirap masabi niyan, Marlon. Yung di ba nakalapat sa balat mo yung maskara mo, ang hirap mong hubaran kapag ganyan. Kaya nasa atin na talaga. Nasa atin na sa 2028 kung paano natin maiaahon ng mga sarili natin sa pagkakalugmok dito sa kalokohan ng isang Marcos, Marlon. Speaking of Marcos, Marlon. Speaking of Marcos, di ba? Isipin mo, katatapos lang ng bagyong Tino at hindi pa nakaka-recover ang mga kababayan natin sa Cebu at sa Negros. Tapos alam naman na may papasok na bagyong Uwan, ang Lisa Araneta Marcos at saka ang Philippine Charity Sweepstakes Office na nasa ilalim ng pamamahala ni Mel Robles ay nagkaroon pa ng concert. Concert. Bakit? I honestly do not see the value in there na bago kasi Marlon, as of this posting 22 hours ago, we already know that Uwan is coming, di ba? Papasok si Uwan, pero here you are, all glam up, dressed up with all your socialite friends and whoever, tapos ang laki-laki ng sinasabi dyan ng PCSO. At dito sabi ng Abante News Online, FL Liza Marcos ibinida Goldenberg concert sa kanyang social media accounts ang Goldenberg Concert Series, the PCSO Vocal Ensemble sa Goldenberg Mansion, Manila noong November 7, 2025. November 7, Marlon, nagpapanik na ang maraming tao. Totoo. November 7 at hanggang ngayon wala pa ring command conference briefing ang ginagawa ni Marcos Jr. hinggil naman sa bagyong Uwan. Ang pwede nating masabi diyan, napaka-insensitive nila. No? Sa Tagalog, napaka-manhid. Ito tama si RC, walang empathy. Walang empathy. Tama. Di ba? Ano nga sabi ni Mayor Baste? You lack compassion. Wala. Sabi, hindi ko makakitaan ng value yung ganyan. At ito lagi yung sinasabi natin, Marlon. Ito yung nag-start tayo, yung pinick up ng Rappler, yung vlog natin. Remember that? Yung na-quote ako doon na parang si Lisa Marcos, ambisyosa masyado. Pero wala siyang nakapaligid sa kanya na may puso para i-execute yung pagiging ambisyosa niya. However, we were talking about skin tone ng mga maskara, Marlon. Yung pagiging ambitious niya, hindi pala para sa kababayan niya, para sa sarili niya. She wanted to make sense of her existence. Unang-una sa buhay ng Marcos. Pangalawa, bilang isang unang ginang. Diba? Pangatlo, yung unang ginang na hindi accepted by many. Yung hinahanapan niya ng relevance yung sarili niya. Yung unang ginang na kung umasta siya ang Pangulo. Yes.
Yes, 'di ba? You have to remember, it's either my way or the highway. Sinabi niya 'yan, 'di ba? I'm very New York. 'Di ba? Yan yung mga sinasabi niya na parang, and then hindi ko alam. I will stick to what I said in the beginning. Masyado siyang ambisyosa pero wala man lang kahit peke sa paligid niya para sabihin, sige, execute natin yan. Everyone else around her, including herself, is very selfish. Kaya natin sa huling nakita na nasa evacuation center. Naku, ang lakas ng ulan pala. Sorry. Remember nung tinanong siya ng isang reporter, di ba? Alam ko sa Maynila yun nangyari. Na sinimangutan niya. Sa kitang-kita, nag-aabot na lang siya. Ay, sila ni Torre. Sa Tondo. O sila ni General Torre, di ba? Yan sa Tondo. Nag-aabot na lang talagang nakasimangot yung lola mo. Tapos ngayon, dumaan ang lindol, dumaan ang bagyo, bagyong Tino, at saka itong bagyong Juan, talagang yan pa ang pinagkakaabalahan niya na sa gitna ng paghihirap, kahirapan, kamatayan, at kaguluhan, likha ng bagyo at lindol, meron kang unang ginang na ganyan umasta at ganyan ang lifestyle. No wonder, ang isang Congressman Sandro Marcos ay tumuloy din sa F1 race. Like mother, like son. Grabe, no? Parang ano sila, parang uhaw na uhaw sila sa mga ganyang bagay, Marlon, kasi pawang napagkaitan sila ng pagkakataon nung sila ay hated by many for decades, no? Tapos meron ka, speaking of Marcos, bilang siya unang ginang asawa, yung pinaka main visa holder ng bansang ito na si Marcos Jr., magtatanong Marlon ng hindi siyang tatanong nagtatanong, hindi talaga ako makatulog, paano tayo nagkaganito? Gaano katotoo tong quote na to? Diba? Baka naman taas, ang lakas ng tama mo. Lakas amat lang yan, Brad. Diba? Alam mo yun, yung karangyaan ng unang ginang, karangyaan ng unang pamilya, sa gitna ng matinding kahirapan, sa gitna ng matinding trahedya, kalamidad. Yung pa-concert kang pa-concert mo, dinaan mo sa concert, and without even really explaining para saan yung concert. But again, Marlon, sige, meron tayong time for that. Kung yan charity event na kailangan yung maglipon ng pondo for something else, walang problema. Pero is it that time? Ano yun? Pwede mo i-postpone niya, pwede mo ipagpaliban. Yun nga. Dito muna ang unang ginang, pupunta muna tayo rito. Tulong muna tayo, PCSO. Total, panay naman ang patama natin sa loto. Panay naman ang patama natin. Ikaw nagsabi niyan, ha? Totoo naman, di ba? Tapos ito, Marlon, maraming kumakalat niya na 6988 Kid. Totoo ba ang Blackpink? Kasi parang nag-concert din daw doon nung isang gabi. Parang 2 nights ago, tama ba 6988? 6988 Kid. Pero syempre, walang lumabas na dyan, walang lumabas na mga larawan dyan. Although, mga speculations nga. However, mga speculations yan, Marlon, na posible. Kasi nga, may record na sila na ganyan. Sino yung napakamahal na foreign band na birthday niya? Bon Jovi. Hindi Bon Jovi. Hindi. Ito lang, tunguli lang, di ba? Yung yung pateted kay Ebon. Yung Duran-Duran. Kaya, Duran-Duran. May isa pa. Ang mabigat yan. Nicole. Ha? Nicole Scherz. Oo. Si Nicole na po sikat, guys. Sama kaila, may sinabi ang Marcos Jr. na wag maging maluho, wag maging magastos ang pagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Ngayon, sige, paano mo ngayon sasabihin yung alam mo Marlon, South Side Story si Coldplay. Tama ba? So ngayon, Marlon, di ba, meron siyang ganyan na press release na gawin nating payak ang pagdiriwang ng Pasko. Yung pagiging payak na yun, Marlon, wala tayong issue doon. Dahil kung ang kakayanan lang din naman natin payak na pagdiriwang dahil sa taas ng bilihin, unang-una, Marlon, yung unemployment rate napakalaki, Marlon, di ba? Yung ang dami yung kaltas sa kung saan-saan, yung BIR, yung ganito, tapos SSS, here you are, instead of offering help, you offered loans. Diba? Tapos bibigyan mo kami bilang partially damaged house na 5K, 10K for totally damaged. Walang problemang magdiwang ng payak. Yung magkakasama lang tapos nasa isang bubong, okay yun eh. Tapos paano payak kung hindi kayo nagsiset ng example? Paano payak? Huwag sambayan ng Pilipino ang pagsabihan nyo ng payak na pagdiriwang. Ang pagsabihan mo, Marcos Jr., yang asawa mo, yang anak mo, at yang mga kaalyado mo. Kasi paanong payak? Hanggang ngayon, hindi nga alam ng ilang kababayan natin kung meron pa ba silang lamesa na paglalagyan nila ng hapagkainan at kung may ilalaman pa ba yung kanilang hapagkainan dahil sa matinding kahirapan, kagutuman. Totoo yan, Marlon. Tapos, nakakita lang tayo ng hanapin ko lang ng konti. Mag-greet ka muna dyan, please. Si Antonio Channel, ganun sila. Ay, Marlon, pakitry nga kung pwede mo nang mapindot. Try ko. Hindi pa? Parang may napindot akong pwede ka na.
Wala? Pwede ako mag-join the chat. Pwede ako mag-join the chat. Oo. Pag-addict, Kasi- mahilig, sabi ni El Makulit. Si El Makulit. Ang ganda ng name na yun, El Makulit. El Makulit. Sa totoong buhay ba, makulit talaga? Sa totoo Ito lang, ba? Marlon. Ay, sorry. Lagi akong nawawala. Hindi, andyan. Hindi ka na, kanina ang ano. Ito, Marlon, yung payak, walang problema. Yung sabihin ninyong magtipid ang mamamayang tao, walang problema. Yung sinasabi ng IC. Yung sinasabi ng IC. Sorry, wala nang ititipid kasi wala nang pera ang tao. Ano yun yung sinasabi pa? Sabi mo? Yung sinasabi ng ICI, Marlon, that what the world needs now is love. Wag kami. Diba? Wag kami ang sasabihin ninyo, mga ano kayo, mga hudas kayo. Kayo ang ano niyan. Kayo sabihin ninyo sa sarili ninyo yan. What the world doesn't need now is your of yung mga kagaya ninyong mga leaders. Umalis na kayo sa pwesto. At saka wag buong mundo. Tama naman, kailangan ng pag-ibig. Pero ang kailangan ng sambayan ng Pilipino ay katarungan at pananagutan. Yun lang po. Niloloko ka na, pag-ibig pa rin. Ninanakawan ka na, pag-ibig pa rin. My God, ibang klase ka, kuya. Sabi nga ni 6988, payak din ang tulong nila. Di ba? Sa sobrang payak, Marlon, ng tulong nila ha, ito yung sinasabi ko sa'yo, back to zero, Tino survivors appeal for water, food, and medicine. Why do you need to beg? Bakit? Samantalang trabaho at tungkulin, obligasyon ng Estado na pangalagaan ang seguridad, kaayusan, at maayos na sitwasyon ng mga sambayan ng Pilipino. Diba? Ito, ibig sabihin, dumating si Marcos, so after ni Marcos, wala na naman. And yung pagiging ground zero ba? Kasi washed out lahat. Wala kang bahay, wala kang, ayan nga ultimo tubig, hinihingi mo, Marlon. Tubig na tubig na iinumin o tubig na ipanglilinis sa inyong mga bahay-bahay. Patuloy lang yan na hindi sapat yung 5,000 na ipinagmamalaki ni Marcos Jr. At gaano tayo nakakasiguro na lahat nabigyan ng 5,000? Baka meron na naman ang nabigyan lang yung paborito lang ni barangay nila, di ba? Lang ni Mayor, paborito lang ni Congressman. Pero pag ang alam nila, yung mga kabarangay kapitbahay nila, bumabati ko sa gobyerno. Malamang kahit 5 duling wala pa sila nakukuha hanggang ngayon. Hindi ko talaga maintindihan yan, Marlon, na yung kailangan mong mamalimos halos, di ba? Tapos sa mga ganitong panahon, naaalala mo, was it last year or also this year, earlier months lang, yung may nag-deliver ng king crab sa Malacanang? Ay, oo, no? Diba? Yung, parang ganito rin ang nun parang umuulan din nun. Parang may bagyo. Oo. Tapos nag-order sila ng king crab. Paano, Marlon, yung sa mga condition na isampa ko lang ha, yung ganitong condition sa mga evacuation centers, Marlon. Ay, ano ba yan? Wait. Sorry. Tanggalin muna natin yan. Isampa natin. Ayan, yung mga ganong sitwasyon sa evacuation centers, Marlon, na hindi naman kailangang makita ng isang Pilipino ang sitwasyon, ang sarili niya sa ganitong sitwasyon sa evacuation center, kung maayos din yung ginawa yung mga flood control na yan. Marlon, iba ang panahon. Meron kasi sinasabi nung isang araw, yung rumaragasa ang baha ng walang ulan. Yes. Diba? Tapos yung kulay ng mga baha ngayon, Marlon, kulay putik. Na alam natin lahat galing sa bundok. Yes, tama. And may kasamang bato. May kasamang bato. May kasamang lupa talaga. Grabe. Pam, yung kaninang pinakita mong video, no? Ang nakalagay sa Delpan, Maynila. Singilin uli natin ngayon si Marcos. Kung pinatupad mo lang, kung tinotoo mo lang yung pangako mo katulad ng 20 pesos per kilo ng bigas, kung meron na ngayong 1 million housing per year, sana kahit papano, hindi parang mga nasa sarlatan ng sardinas yung mga kababayan natin sa evacuation center. Sana hindi tayo paulit-ulit na sa tuwing na lang may bagyo, may trahedya, lagi tayong band-aid solution. Lagi na lang merong evacuation. Preemptive, saka forced evacuation. Kasi kung meron silang maayos na pabahay, kung meron ng gobyernong maayos na programang pabahay, may iwasan o ililiit ang bilang ng mga kababayan natin na mga evacuees. Sobra, no? Marlon, meron lang akong naalala. Ito kasi may comment dito na bangag, bla bla bla. Alam mo, meron tayong kaibigan, meron siyang mumunting bukid or kubo sa bukid na mayat-maya inuuwian niya. Tapos, binigyan siya ng aso, 2 aso, couple yung aso, mag-asawang aso, so babae, lalaki. So napagkatuwaan niya, na pinangalanan niya itong Bongit at saka Lam.
Okay. Bongit and Lam yung pangalan ng aso niya. Eto Marlon umuwi siya, ay nakatanggap daw siya ng tawag minsan sa kapatid niya na dun sa community, yung maliit na community nila dun sa Bukirin na yon, lahat daw ng aso nila lason. Nang isang parang siguro magnanakaw. Kasi 'di ba ang aso yung unang mag-iingay kapag merong ibang tao. So dun sa community Marlon, namatay, parang nilason yung mga aso. Alam mo namatay yung aso niya. Kasi nilason din. Parang si Bongit saka si Lam. Hindi, alam mo sinong namatay? Yung Bongit, ang nabuhay yung Lam. Tapos naku, hindi ka ililigtas niyan. Sabi ko. Nung nagkwento, sabi ko, naku, papapasukin niya ng magnanakaw sa kubo mo. Ano bang meron ka sa kubo mo? Sabi niya, wala naman. Parang ang worry lang daw niya, yung mga halaman niya kasi parang plantito, ganon. So, kaya lang yung worry doon, Marlon, yung mga aso ba sa community na parang intentionally nilalason. Sorry naiba lang kasi nakita ko yung pangalang BBM at Lam sa iisang comment. Ang nakasurvive si Lam, ha? Yung Bongit, pero maganda pangitain din yun, Marlon, yung Bongit na pumanaw. Di ba? Magandang ano rin yun. Aso po yung pinag-uusapan na aso. Wish ko lang, di ba? Wish ko lang. Oo. Naku, sabi ko nga, natawag nga ako sa kanya. Sabi ko, paano kung nakakawala sa gate mo? Paano mo tinatawag yung aso? Di yung pangalan nila, Bongit. Yeah. Imagine that. Mukhang papalabas na yung bagyo ngayon, no? Hanggang bukas. Sa akin, wala na. Medyo maliwanag na ngayon ng konti, although makulimlim pa yung langit. Ang asahan natin na marami pang maglalabas ang mga video, larawan, hinggil sa sinabit ng mga yung aftermath natin, yung aftermath ng bagyo. Oo. Pero Marlon, sana naman. We'll see, tingnan natin, bilangin natin, pangilang araw na at lumabas na ba uli ang Marcos Jr. Pero Marlon, ang talagang nasalanta ang Bicol area, no? Yes, Bicol area. At alam mo ba, dahil dyan sa pananalanta ngayon, ay yung damage na meron ngayon sa Bicol area, Marlon, lumabas na naman yung dating video ng isang Zaldico. Ito mabilis lang ha. I-play lang natin. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. Tang na mo, andyan ang bagyo. Diba? Nasaan siya? Diba? Nasaan ka? I think what he was trying to flex there was that Bicol is now parang flood-proof, typhoon-proof dahil sa mga proyektong ibubuhos nila, dahil sa pakiwari nila sa sarili nila ay isa silang mga mabubuting representante ng Bicol para sa Congress and things, yung allotment ng mga budget na sa Bicol ibinuhos. Yun, I think, kasi hindi ko mahanap yung buo Marlon eh. I think that's where he's coming from, dun sa pag-flex niya, pagyayabang niya. Pero ito yung sinasabi natin if you challenge and fight against nature, nature will always win. Karma din nito. Ang pangalawang video na yan na nababack to you, Sandy yan. Kasi remember, meron siyang ambush interview na sinasabihan niya budol ang Vice President Sara Duterte at anuman ang mga akusasyon sa kanya patungkol sa 125 million pesos confidential funds, harapin niya. Ngayon, multi-billion piso ang akusasyon sa iyo, Zaldico, harapin mo. Yeah? Nagalit tuloy si Ana CH. PPI na yan. Totoo naman, mapapamura ka talagang mapapang-inumin mo Milo kayo, di ba? Hoy, ikaw nag-send sa akin ito eh. Yes, Visit din ako nung sinend mo eh. I-play lang ho natin uli ha, para lang gumanda yung, hindi pwedeng kami lang ang bad trip. Gusto niyo magbura? Ayan, play ni Pamela. Kaya po, iniimbitahan natin ang lahat na bagyo pumunta dito sa Bicol. Welcome na welcome po. Diba? Nakakainis. Mali. Wrong timing. Caption yan eh. Para nababasa mismo ng mga kababayan. Yun, yung sinasabi mismo ni Zaldico. Na siya ngayon ang ape. Lekat na yan. Siya ang biktima, no? Na hindi naman dapat. At bigyan ho natin ng sagot ang tanong ng isang Marcos Jr. kung paano daw tayo nagkaganito bilang bansa. Tayo pa ba ang may problema o tayo ba ang leader ng bansa, Marlon? Hindi naman expected of us to deliver. It is expected of us as citizens to cooperate kung paano mo ilalatag ang iyong sistema sa gobyernong ito. Kaya lang dahil wala kaming nakikita sa iyo, we survive on our own and not be dependent on your policies, no? Ang nagagawa na lang natin dito na pagbigay sagot sa kanyang tanong na paano tayo humantong sa ganito, ilatag natin online ano ang kapalpakan na hindi mo or yung expectations ng Pilipino na hindi mo dineliver. Ganun na lang. So, dahil yung pagyayabang mo na mayroong 5,500 flood control projects. Natutulog ka pa ba talaga? Di ba? Marlon, sandali lang, ibinalik mo sa 5,500, no? Sabihin na natin yung housing, di ba sabi 1 million per year? Yes, 1 million per year.
Sige, walang na-accomplishment na 1 million per year. Ang meron, sige sabihin na natin, if I remember correctly ang data, at least nakapag-accomplish na sila ng 100,000 units within his his term hanggang ngayong midterm. Again, nasaan yung 100,000 na yan? At kanino ngayon mga na-turnover yan? Sino ngayon ang naninirahan dyan? Speaking of turnover, nasa na yung sinasabi mong isosole na 60 billion pesos sa PhilHealth? Na-turnover mo na rin ba? Ang alam ko, Marlon, inutang yon for 2026 budget para may ibalik. Ibig sabihin, kung uutangin mo, yung nakuha mo na, nagalaw mo na, at nadala mo na somewhere. Tama ba? Kasi uutangin mo ngayon para may ibalik ka eh. Tama rin yung sinabi ni Akatsuki, nakita mo, Pam? Sabi ni Akatsuki, classroom pa nga lang 22 ngayong 2025. Aasa pa ba tayo sa 1 million housing per year? Grabe. At Marlon, yung 22 classrooms na yan, ano ang kondisyon ng mga classrooms na yan ngayong merong mga bagyo? Mismo. Tama ka rin. Anong kondisyon ng mga yan? Balikan. Ilang eskwelahan yan? Isang classroom ba yan? Sa eskwelahan? At ano-anong bayan, probinsya o lalawigan? Nasaan, no? Nasaan? Pero Marlon, napakaliit ng 20. Ang 22 classrooms can be delivered by a private citizen na pilantropo, Marlon, ha? Baka nga more than pa. And ikaw, ito ka, gobyerno ka, 22 lang ang ibibigay mo? Ang 22 classrooms, daig pa ng Sogo Hotel. Ang Sogo Hotel, ang daming kwarto. More than 22. Paano mo nalaman? Classroom, 22 lang? Paano mo nalaman? May nagkwento sa akin. Wow! May nagkwento. Kapag ba nagpupunta ka doon, umuulit ka ng kwarto? Honestly, hindi pa ako nakakapunta. Nakakaalam ko lang. Nakikita ko lang. Ako ang listed, listed in case of emergency. Gusto mo ibigay ko sa iyo yung tracking mo ngayon? 6988, alam mo, 6988, hindi ako expert. Nirelay lang sa akin yan ng kaibigan ko. Ano ang slogan ng Sogo? So clean, so good. Sogo Hotel. Walang yaka, Marlon. May programa kami sa radyo dati doon. Tapos may pa-contest kami, yung caller, typical na caller, ang ireregalo gift certificate ng Sogo. Diadaan natin sa biro, no? And namimanon ko namin sa third floor yung rutan na tawanan eh. Naku, Marlon, dinadaan mo sa biro pero we take you seriously, ha? Ay, pag seryoso yun, ICU na yun, tatandaan niya. Intensive care unit. You are the LC, yun yung tender loving care. No, Marlon, you are that big of an influencer that we take you seriously, right, guys? Totoo naman, di ba? Totoo naman. Di ba? 22 classrooms, daig ng Sogo, ang daming kwarto ng Sogo, more than 22. Grabe ka. Hello, Boss Amon. Hello. Hope you're healthy ka na. Buti tinawag na ako, Sir Marlon. Kamusta naman si Nelson? Si Nelson. We miss you, Boss Amon. So good in lying. Hazel, I you, Hindi, parang ang gusto niya sabihin in laying down. Di ba? Parang gustong, pa-describe nga natin kay Marlon yung kama sa So Good, So Clean. So clean, so good. Hindi na natin alam. I-google nyo na lang po. I-google nyo na lang. Nahuhuli ka sa... Puntahan nyo ang website nila. Ay, Marlon, kahapon nag-recommend ka ng movie, yung na wrong spelling pa tayo, pero pinanood ko siya kagabi, nakailang... Willis. German. Pero naka-English siya, naka-English dub. Oo. Ito hindi ko na makita. Ano ang title nun, Marlon? Willis? Sorry balikan ko. Wait lang. Para ma-share natin sa kanila. Kasi walang pasok ngayon, Marlon. Baka nila. Napanood mo? Nakailang investigation, no? Actually, episode 1, Marlon, medyo emotional kasi nga yung mga nawala sa... Yung episode 1, intense masyado. Actually, naiyak ako sa episode 1. Ano ba yun? Episode 4 and 5 ba yung sabi ko? Episode 4 and 5 na yung investigation. Kasi inimbestigan nga. Spoiler! Spoiler alert! Panoorin niyo po. Dali. Ay, ito na. Ita-type ko. Guys, nasa comment section po, Netflix Reco. He will use. Para hindi tayo. Yan. Nasa comment section, manood po. Yung mga walang Netflix, makilagin muna kayo, ha? Tapos pagtapos na po yung series, i-kick out na ho kayo ng owner para siya naman na makapanood. Parang kami ni Mami ko yan. Netflix Reco kayo habang nasa bahay pa tayo. I-share nyo lang po. Oo nga. Because even if we're so worried about the condition currently in general ng ating bansa,
at kung nasaan tayo ngayon na maaring nasasalanta ng bagyo na papalabas na, no? Papalabas na, Marlon. Sana, Pam. Sana. Is this the last? Sana hindi ganun kalaki yung damage. Pero nakita natin sa Catanduanes, talagang may mga lubog eh. And may mga pasaway talaga. Alam, pinapanood pa nila yung malakas na daluyong, di ba? Hindi na lang sila umalis doon. Oh well, kanya-kanyang trip lang yan. Oo nga, yun no, dasal pa rin, Marlon. Sana ito na yung huling bagyong papasok, no? Yung mga susunod, ulan-ulan na lang. Ngayong taon na to. Please, sana. And honestly, to tell you honestly, hindi ako masyadong nakatulog at ilang araw na to. Bakit? Na biktima na dali na ako ng undoy. Bago ako nadali ng undoy, papalipat ako ng bahay ng Pam. Yun yung, kaya nakamarka sa akin yun, yung mga ganong klaseng karanasan. Parang may phobia na ako. Ngayon. At sa Bicol, ang kailangan yung sisihin, si Zaldico ha, dahil siya ho ang nag-imbita ng bagyo. Oo. Hindi ba naman kabastusan, nag-iimbita ka? Ayang nandyan na inimbita mo, ikaw ang wala. Bastos ka. Uy, Marlon, sorry ha. Let's just quickly discuss, no. Our good friend Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando exposed that Zaldico is trying to secure his clearance of accountability from the House of Representatives. Di ba Marlon tayo when we exited, syempre papaklearance tayo na yung inassign sa yung laptop binalik mo na, yung inassign sa yung mga kung ano-ano pang mga susi or kung may sasakyan kang inassign sa iyo, ibabalik mo yon para ma-clear ka of accountabilities. In-expose yan ni Eli San Fernando, Marlon, na yun ang ginagawa ni Zaldico ngayon. And we have to be worried because he can use this clearance to tell everyone na inosente ako. Ayan nga, may clearance ako. Sino ba ang nasa house? Sino ang speaker ngayon? Bogie D. Bogie D is said to be just a figurehead and the real person behind him is either still Martin Romualdez or Sandro Marcos. Diba? Sino ang ngayon? Sino ang Secretary General? Hindi ba si Sheloy Garafil? Yes. And Sheloy Garafil is there for a reason, ha? Inilukluk yan. Ha? Kahit nga hindi pleasing ang personality niyan, nagawang maging PCO secretary na, di ba? If you get what I mean, she is there for a reason and she could release such clearance. And we have to parang kailangan nating bantayan yan. Kailangan nating bantayan because pwedeng magamit ni Zaldico yan at sabihin na wala akong kasalanan, malinis ako, I'm cleared. Ito, clearance. At kailangan ma-discuss yan ng mga opposition congressmen. Kailangan dito natin titingnan kung gaano katotoo ang minority bloc sa Kongreso. Kasi parang ito yung ang maraming nagsasabi, ang minority bloc sa Kongreso, usually yan lagi ang dapat opposition. Ang minority bloc po sa Kongreso, ilang taon na ang nakalipas, para na lang silang mga bayaran union sa isang kumpanya. Na kunwari may union, pero naka-payroll pa sila, may-ari ng kumpanya. Pero kung wari lang, dapat ang magbantay diyan at dapat ang magharang diyan yung minority bloc. At syempre, asahan natin na pipigilan niya nila Congressman Eli, saka ni Congressman Sid, and syempre si Congressman Harold Duterte and Congressman Pulong Duterte. Yes, totoo yan, Marlon. Shoutout sa iyo, Pierre. And of course yung mga ang totoong adhikain diyan talaga namang good governance, no, Marlon. And lastly, of course, salute Marlon sa isang uprising boxing star na si Eman Bacosa, yung anak ni Manny Pacquiao, Marlon. Love child, 'di ba? It's the modern world. So, love child. At alam niyo ba na sa libro ng Kingmaker, Marlon, ha, sino ang naging lawyer ng mother ni Eman Bacosa na ngayon talaga, Marlon, grabe ang pagte-training sa boxing, ha. Mukhang siya ang papalit sa sa kanyang sa kanyang ama, no? Sino ang naging lawyer ng ina? Marlon, nandito ho sa Kingmaker book. Tingnan natin. Noon pa man, Marlon, advocate na ng maayos na pamilya. Si Attorney Vic Rodriguez, ha. Nandyan po yan sa libro niya sa Kingmaker. Basahin po natin, available po. Yung picture ni Manny Pacquiao that time, hindi pa siya congressman. Parang may naalala ako. Batang-bata. Oo, parang di ba may ganyang picture din yung isang cabinet secretary na dating mayor? Wala namang bata doon sa picture na yun. Pero may kayakap bata. At pinapal po, ha, puntahan po natin ang description box ng Tinig Maisog vlog ni Attorney Vic. Nandun po ang mga links para sa mga ating trusted keepers ng mga stocks ng libro ni Attorney Vic Rodriguez, Kingmaker, the hard copy by Jerry Lirio. Available din po sa Fully Bookstore. And of course, we follow... Ang nakasulat po dyan ay nangyayari ho ngayon at napapatotoo.
no? Grabe. Grabe. But then, of course, no, Marlon, tuloy-tuloy lang ang buhay. Oh, napakalakas ng ulan. Yeah, kanina may ambon, ngayon wala rito sa akin. And yung mga Facebook, YouTube channel namin, no? Tinig May Sug kay Atty. Vic Rodriguez. Tapos kay Miss Pam, yung Great Conversation. Yung sa akin po, sa TV, talagang papahingaw tayo, ayoko sumabay. Dahil alam ko, nakatutok lahat ngayon sa bagyo at yan, iba't iba pang pagsubok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo.